Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Iskander, maaari mo bang pangunahan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mag-aaral. Kamusta ang mga araw ninyo? Mabuti kung gano'n. Mabuti rin ang aking araw. Salamat sa pagtatanong. Manatiling nakatayo para sa ating pagmasita. Alam niyo ba ang kantang, kung ako ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. At kung alam niyo ay maaari niyo ba akong sabayan? 1, 2, 3. Kung ako ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ako ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ako ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Okay, maraming salamat. Maaari na kayong magsiupo, pero bago ang lahat ng yan ay pakiayos muna at pakihanay ng inyong mga upuan. At pakipulong na rin ang inyong mga basura na inyong nakikita at pakitapon ito sa tamang lalagyan. Tumingin sa inyong kanan, sa kaliwa, may lumiban ba sa inyong mga katabi? Mabuti kung gano'n. Sa loob ng ating sulit-aralan na ito o sa loob ng paaralan na ito ay may mga alitutunin tayo na dapat sundin upang maging maayos ang takbo o daloy ng ating talakayan. Una na dito ay ang tumahimik sa oras ng klase at iwasan ang pakikipag-usap sa iyong katabi. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung nais mong sumagot. Pangatlo ay maupo ng maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi naman ito kinakailangan. At ang pang-apat ay makinuhok sa talakayan at sa mga pangkatang gawain. Naiintindihan lang ba ating mga alitutunin? Maraming salamat. Para sa ating pagbabalik-aral, ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita binibining alibo? Tama, ito ay tungkol sa pagsulat ng balita. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng bagong talakayan. Pero bago ang lahat ng yan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain na kung saan ay konektado ito sa ating bagong paksang tatalakayin. Mayroon ako ditong jumble words na kung saan ay bubuuin ninyo ito sa pamamagitan ng inyong pagkakaintindi o kung ano ang inyong pagkakaintindi sa ating jumble words. Binibining katubis, maaari mo bang buuin ito? Maraming salamat. Ang nabuo na binibining katubis na salita ay editorial. Pero bago natin alamin o bago natin tuklasin kung ano nga ang editorial, ay narito muna ang aking mga layunin na nais kong makamit o pagkatapos ng ating talakayan. Maaari mo bang basahin kung binibining Iskander ang ating layunin? Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang uri ng editorial, nakagagawa at nakapagsadula tungkol sa editorial. Napapahalagahan ang editorial sa bawat estudyante. Maraming salamat. Ngayon, mayroon ba kayong ideya kung ano ang editorial? Wala. Ngayon ay sabay-sabay natin alamin kung ano nga ba ang editorial. Maaari mo bang basahin Binibining Lopez kung ano ang kahulugan ng editorial? Maraming salamat. Ang editorial ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagan ng isang napapanahong isyu. Ito din ay nagbibigay ng kaalaman, makapagpapaniwala o makapaglilibang sa mga mambabasa.
Binibining Jesus, maraming salamat. Sa pagsasalaysay ay dito pinapaliwanag ang kahalagahan o kahulugan ng isang balita o kalagayan o ideya. Sa pagsasalaysay din ay dito na nila isinasalaysay kung ano nga ba ang nangyayari sa isang balita. At ang kasunod ay paglalahad o nagpapabatid. Dito naman ay pinapaalam ng isang pangyayari na binibigyang linaw. Sa paglalahad at nagpapabatid ay dito na binibigyan ang mga katanungan na kung saan ay may kalituhan. Dito na sinasagot ang mga kalituhang katanungan. At ang pangatlo ay paglalarawan. Dito naman ay binibigyang halaga ang isang taong may kahangahangang nagawa. Katulad na lamang ng ating presidente. Kapag ang ating presidente ay may ginawang isang kahangahanga, ay pwede natin itong ilarawan dahil nga ay may ginawa siyang isang kahangahang bagay. At ang panghuli ay nagpapaalok. Maaari mo ba itong basahin, Pilipining Kumilita? Maraming salamat. Sa nagpapaalok ay dito naman yung nakapagbibigay aliw o halakhak sa mga nagbabasa habang naglalahad ng katotohanan. Ngayon, mayroon pa ba kayong mga katanungan patay sa ating tinalakay? At kung wala na, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Simulan ng pagbilang. Mayroong pangkat na ba ang lahat? Dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat. At bawat grupo ay pipili ng isang representante na pupunta dito sa harapan at bubunot ng mga salita na inyong gagawin. At bawat grupo ay gagawa ng isang editorial tungkol sa napapanahong issue sa ating lipunan at gagamitan nyo ito ng 3 palangkas, katulad na lamang ng kanimula, katawan at pangwakas. Bibigyan ko kayo ng to para gawin ang inyong gawain. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang inyong mga pamantayan. Tapos na ang 10 minuto. Handa na ba ang lahat? Mabuti kung gano'n. Ngayon, itutunghayan natin ang pangalawang pangkat na sila ang unang magsasalula. Magaling pangalawang pangkat. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon naman ay ang unang pangkat. Magaling pangalawang pangkat. Bigyan din natin sila ng 3 palakpak. 1,
mabuti. Ngayon, magsitayo ang lahat. Paalam at maraming salamat nag-aaral. Maraming salamat.